Ayan, sige po, tayo po ay maghanda na po at tayo po ay magsisimula na sa ating gawain. Kaya, yan, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. At purihin ng Panginoon, although alam natin na medyo malakas yung ulan kanina, pero praise God dahil nga po, andun yung pag-iingat ng Lord sa atin. And of course, ang paghahanda sa puso ng bawat isa sa atin na despite po, ano man po yung mga siguro bitbitin natin, daladalahin natin, hindi ito magiging hadlang para maibalik po ang ating pasasalamat, ang ating pagpupuri sa nag-iisa at natatanging Diyos na karapat dapat na makatanggap ng mga papuri at pagsamba ng kanyang mga anak. Kaya nga po, ihanda na po natin ang ating mga puso. Alam ko po, excited na po ang bawat isa at nandun na yung kagalakan na talagang tayo ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po ang ating mga Biblia ay atin na din pong ihanda bilang panimula po ng ating gawain at sama-sama po nating basahin ang salita ng ating Panginoon sa pangunguna po ng ating kapatid na si Sister Christine. Magandang gabi po, makibukas po kayo sa akin sa mga awit 111. Awit ng pagpupuri sa kadakilaan ni Yahweh mula verse 1 to 3 tapos 10. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh tunay na napakadakila. Mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway dakila at wagas, katuwiran niya'y hindi magwawakas. Ang pagsunod at paggalang kay Yahweh simula ng karunungan. Taong masunurin, pupurihin lubos. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Hallelujah. Aming Diyos, tunay na nandirito kami upang magpuri, itaas ang dakila niyo pong pangalan. Nawa sa aming pagpupuri, matagpuan niyo po na buong puso kaming aawit, magpupuri, itataas ang pangalan mo. Walang hadlang, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nandirito sa aming kalagitnaan. Ikaw ang nangako na nananahan ka sa kalagitnaan ng mga pinabanal mo, O God. Kaya salamat po sa gabing ito. Itataas ka namin, pupurihin, aawitin. Pangunahan mo po kami sa kapangyarihan ng inyong pong banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Ito po ang dalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Naku, mas malakas pong balakpak para sa ating Panginoon. Diyos naman, Diyos. Hari na mga hari. Hallelujah, Panginoon. Salamat. At kami po, Lord God, ay magagather tonight, Father, to praise you because of who you are. You are our risen King, our risen Savior, our Holy One. Hallelujah. Let's give praise to God. Hallelujah. We sing risen. Risen, He's risen, forever glorified. Oh
shining like the sun, breaking through the fears. Victory is here now. Oh, oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Jesus be lifted higher. We serve a risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. He's alive. And Lord, the same power, the same power, the same power that crushed the enemy. Same power, same power, same power lives in me. Same power that crushed the enemy. Same power, same power, same power. Let's declare same power, same power, same power that crushed the enemy. Same power, same power, same power lives in me. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. King Jesus is alive. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are alive and you are powerful. You are marvelous, Jesus. We praise you for who you are, Lord. And we honor you. We worship you. And we know, God, that you are with us right now. Your presence surround us tonight, Father, with your love and your holiness, with your goodness and favor, Lord. We will continue to lift you up and worship you as we declare that you are a holy God. You are a holy one. Hallelujah. Let's just worship the living God. I see the King of Glory coming down the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy is washing over all the sins. The people sing, and the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna.
Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of. Sing it again. What a powerful name it is. What a powerful name. Yes, Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing compares to this. What a powerful name it is. The name of Lord. For death did not hold you. The veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory.
You deserve glory and honor, O God. Hallelujah. Yes, Lord. We exalt your name. Itinataas po namin, O Diyos, ang iyong makapangyarihang pangalan, O Diyos. Sapagat walang ibang pangalan maliban sa iyo, aming Diyos. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Kayo ang lumikha ng lahat ng aming nakikita. Kayo ang lumikha po sa amin at binigyan mo kami ng hininga para magbigay ng karangalan sa iyo. Kaya Panginoon, ngayon pong gabi, kami po'y sama-sama na nagbibigay, na nagpapahayag, Panginoon, ng iyong kabutihan. Kaya nga po, sinisigaw namin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po aming Diyos dahil binigyan mo kami muli ng opportunity, O God, na ikaw ay mapapurihan at maparangalan. Panginoon, masama po ang panahon, umuulan, subalit hindi po ito hadlang para po ang iyong mga anak ay maglakbay at dalhin po sa lugar na ito upang kami ay sama-samang magbigay ng karangalan sa iyo. Kasama po namin, Lord, ang mga kapatid namin na nakatunghay sa Facebook Live ngayon. Lord, iisa po ang aming layunin. Iisa po ang hangarin ng aming mga puso na ikaw lamang ang tanging mabigyan ng karangalan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kayo po ang nagdala sa amin sa lugar na ito, Panginoon. Kaya po hindi kami nagkamali dahil yun nga po yung nararapat na kami ay magbigay ng karangalan sa iyo. Kaya Lord, kami po ay naniniwala na ikaw ay nasa piling namin ngayong pong gabi. Dahil yan po ang sinasabi po ninyo sa iyong banal na salita na kung saan nagkatipon ang yung mga pinili, lumalagay ka sa kanilang kalagitnaan. Kaya Panginoon, kami po ay naniniwala na ang salitang may papahayag ay magbibigay ng kalakasang espiritual sa iyong mga anak, lalo na po sa mga nangihina spiritually. Panginoon, hayaan mo na ito ay maging kasangkapan para muling lumakas ang pananampalataya ng aming mga kapatid. Panginoon, iba pong mga pangangailangan, alam po namin, kanina pa lang nakahanda ka na para pagkalooban kami ng aming nakasagutan sa aming pong mga dalangin. Kaya Panginoon, wala kami ibang gagawin kundi makinig sa iyo. At kami ay pagpalain mo, aming Diyos. At habang kami nakikinig, Lord, hayaan mo kumilos ang banal na Espiritu para i-convict ang bawat isa sa nanging salita ay makapangyarihan na tumutusok sa ikaibuturan ng aming mga puso. Pagpalain niyo kami, aming Ama, at malugod po naming binabalik sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at karangalan. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Yes. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay nga na ang Panginoon natin ay lagi natin kasama sa araw-araw. Kaya nga po, ayan. Muli po, welcome po sa bawat isa sa atin at sa ating mga kapatid na nakatutok ngayon through FB Live. Welcome din po mga kapatid at kami po ay nagagalak din po na kayo po ay aming nakasama sa pagtitipon na ito at sa selebrasyon na ito na maparangalan po ang ating dakilang Diyos. At sa ating mga kapatid na naandito din po, ayan, palingon po sa kanan at sa kaliwa po natin at pakibigyan po muna natin na, kasi kanina marami pang bakante, ngayon napuno na yung likod. At parang bakit nakaitim halos lahat ng nandoon. Hindi tayo na-inform. Ayan, so muli po, isang pribilehiyo ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na tayo po yung magkasama-sama bilang magbigay po ng parangal at pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Kaya nga, ayan, bago po muna tayo dumako po sa ating mga kaloob, meron po ba dito yung nais din po na maibalik po ang kanyang pasasalamat at pagpupuri po sa kabutihan ng Lord sa Kanya sa buong linggo na naman po na nagdaan. Meron po? May mga nagse-celebrate ng birthday? Si Kuya Glenn, ayan, nakatas yung kamay. Magandang gabi po sa atin lahat. Pinupuri ko po at pinapasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Minsan pa pinalasap niya sa akin kanina
na nagpaayos ako ng motor ko. Galing doon sa bahay, sabi ko, kaya ko to itulak hanggang dyan sa Yamaha. Kaya ko nga akong umikot diyan ilang ikot, di ako hiningal. Kaya kong magbike, umakyat doon sa lawa, di ako hinihingal. Salamat sa Diyos at di na ako hinihingal. Pero kanina paglabas ko doon, init na. 8:00, doon pa lang ako sa irrigation, sabi ko, sana Lord, may mga good Samaritan man, maraming nakamotor, sana may mag-offer sa akin na hatakin tong motor ko papunta doon sa Parian. Wala, hasta nakalabas ako ng irrigation, 3 beses ako nagpahinga doon sa mga lilim. Pag akyat ko dyan sa highway, doon pa lang ako sa may Robina, may college. Akala ko yung isang nakamotor magtatanong sa akin kung pasaan direksyon. Ang tanong sa akin, anong nangyari? Ba't nagtutulak ka? Sabi ko, nasira yung fuel pump ko. Ipapaayos ko kako sa Parian. May dala kang anyang helmet? Sabi ko, mayroon andyan. Ay, isuot mo, baka mahuli tayo. Itutulak kita. Tinignan ko, siya lang naman, magtutulak, paano yung motor niya? Sabi ko, ay, siya, umangkas ka niya, ginanyan niya, oh. Hanggang sabi ko, baka nagmamadali ka, umuna ka na, ako hindi nagmamadali. Kahit mahapunan ako, itutulak ko to papunta doon. Hindi, itinulak niya talaga ako, nagtiyaga yung, sabi ko, baka papunta kang Kanlubang, hindi anya, papunta akong crossing. Pagdating ko doon, papasalamatan ko sana, bibigyan ko pamerienda, hindi na. Sabi, sige na, boss, diyan ka na. Diretso na rin ako. Sabi ko, sir, salamat, pagpalain ka ng Diyos. Ganun talaga ang Diyos. Pagka nakikita kang taimtim ang iyong panalangin, 2 beses na ako nagpatotoo dito na tumutugon ang Diyos sa ating panalangin pagka taimtim tayo. Amen. Purihin ang Diyos. Yan, so praise God, hindi lang po si Kuya Glenn yung actually napagpala at nasagot yung prayer, no? Kasi nga siya din po ay nagpala doon sa tumulong sa kanya. So alam ko na, pagpalain talaga ng Lord din yung tumulong kay Kuya Glenn. So, ayan. So ako din po, gusto ko din magpasalamat, no? Short lang po. Yung tatay ko po nakauwi na po sa bahay. Kaya salamat po sa prayer nyo. Pero, birthday niya po kasi ngayon. Kaya sabi ko gusto siguro mag-celebrate ng birthday sa bahay. Ayan. And of course, ino-observe pa din naman po kasi yung kidney niya po nga yung problema, no? So praying na talagang ang Diyos ay mapaghimala, no? Na hindi na aabot talaga sa dialysis nga po. Kasi medyo mahirap po yung pag na-dialysis na. Pero yan, papuri sa Panginoon. Natunay nga po, yes, ang panalangin natin kasi buhay ang Diyos natin, nakakarinig, nakakakita po ng ating mga pangangailangan at kaya niyang abutin yung lahat ng ating mga pangangailangan. Dahil nga, mahal tayo ng ating Panginoon. And this time po, ibalik din po natin ang ating pag-ibig sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating mga kaloob. Kaya nga po, alam ko po, ibibigay natin yan ng may galak, of course. Sige po, tayo po ay magkaloob sa Panginoon.
Hello po, magandang gabi po. Pwede po ba tayong tumayo para ipanalangin ng ating kaloob? Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang pagkakataon na to na alam namin, Panginoon, na medyo pangit yung panahon, Lord God, pero andito kami, Panginoon, nagkakaisa sa layuning sambahin ka, Panginoon, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, na itong ginagawa namin ito, Panginoon, pagkanta, pag-awit ng papurit, pagsamba, Panginoon, at pagbibigay ng ikapo, Panginoon, ay hindi sapat, Panginoon, sa natumbasan, Panginoon, ang lahat na nagawa niyo sa amin, Lord God. Yung katotohanan ng buhay pa nga po kami, ay hindi, Panginoon, na kayang tumbasan, kaya namin gawin sa buong maghapon at buong magdamag na ito, Panginoon, Lord God. Pero alam namin, Panginoon, kahit hindi sapat, Panginoon, ang kaya namin gawin para suklian ang mga nagawa niyo sa amin, alam namin, Panginoon, yung sa mga simpleng gawaing pagsamba na to, ay magdudulot sa inyo, Panginoon, ng pagngiti, Lord God, sa simpleng kaparaanan na magbigay sa inyo, Panginoon, ng ikaw po, Panginoon, Lord God. At alam namin, Panginoon, na ikatutuhan nyo to, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, Panginoon, na maibalik namin sa inyo, Panginoon. Magkaroon kami ng pagkakataon, Panginoon, na may pakita ang kabutihan at pasasalamat namin, Panginoon, sa simpleng gawain ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo niyo sa amin kung paano magbigay, Panginoon, Lord God. Sapagkat, Panginoon, kung hindi niyo kami tinuturuan magbigay, ay hindi namin, Panginoon, na kayang magbalik sa inyo, Panginoon, ng lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa patuloy niyong provision, Panginoon, sa napagkukunan namin, Panginoon, ng pangangailangan, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, Lord God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kaalamang binigyan niyo sa amin, Panginoon, Lord God, para mapagyaman, Panginoon, ang kakayahan na meron kami, Panginoon, Lord God. Muli, Panginoon, tulad ng paulit-ulit namin sinasabi, Panginoon, hindi nga po sapat, Panginoon, ang lahat ng kaya namin gawin, Panginoon, Lord God. Pero, Panginoon, willing kami, Panginoon, ay pakita, lalo sa mga hindi mananampalataya, Panginoon, kung gaano kayo kabuti, Panginoon, sa buhay namin. Muli, Panginoon, ay naniniwala kami, Panginoon, sa simpleng paraan na to, ay nandiyan kayo sa trono ninyo, nakangitay, Panginoon, Lord. At sasamahan nyo kami hanggang sa matapos ang buong gawain ito, Panginoon Lord. Muli, Panginoon, binabalik namin sa inyong papuri, pasasalamat sa Panginoon ko si Jesus. Amen. Yan, so thank you po sa bawat isa po na nagkaloob and sa prayer po ng tithes and offering po ni Brother Dennis po. So bago po tayo dumako muna sa ating announcement, nais ko po munang muli congratulate ang ating mga kapatid sa nagdaan po nating 3 days na event po natin. And of course, ayan, lahat naman tayo ay nanalo kasi lahat tayo ay isa lang yung team. Nasa kay Team Jesus po tayo lahat. Kaya alam ko po na ayan, nag-enjoy po tayo at of course, nabigyan po natin ng kapurihan po ang ating Panginoon sa 3 days na event na po na yan. So, ayan po sa ating announcement po, this Friday po, ang ating Night of Prayers. Ang bilis lang ng mga panahon, magsi-September na. Nakahanda na si Marichan na umawin. Ayan, so paalala pong muli, a Night of Prayer po natin this coming Friday, 6 p.m. po. Kita-kits po tayo dito sa ating center. At ang ating BPI po, ayan, this coming Sunday, Sunday, last Sunday na po. So kita-kits din po tayo ng 1 hanggang 3:30 po dito sa ating center. And of course, yan, Don't Watch Prayer po, first Saturday po ng September. Ang ating Don't Watch Prayer and Breaking of Bread po. So 5 a.m. po, via Google Meet po tayo. And of course, ang youth worship service din po, first and second Saturday din po ng buwan. And ayan, this time po, patuloy po natin na bigyan ng ngiti po ang ating Lord sa pamamagitan naman po ng ating pakikinig po sa kanyang salita na ibabahagi po sa atin ng ating kapatid po na si Brother Arnold. Hello. Akikinig. Ako gising. Wow na wow. Praise God. Hallelujah. So, are you okay, mga kapatid? Kumusta po kayo? Ayun, kahit malakas ang ulan, tayo po ay
niloob ng Panginoon na magkaisa ngayong gabi. At sana po yung mga hindi po pinalad na manalo po nitong nakarang palaro ay nakapag-move on na. Sa team kasi namin medyo may parang nagreklamo na ka-member namin. Kung di daw kasi kami nakialam, sana nanalo kami. Praise God. But it's for all the glory of God, mga kapatid. Ano po? At nakita ko naman po na lahat po naman po tayo ay nagkaisa, nakiisa, nagtulungan, nagmalasakitan, ano po, katimuman yan o hindi. At least nakita natin dito na kahit tayo po ay magkakaiba ng mga pinagmulan, subalit binuklod sa pag-ibig ng Panginoon dahil isa tayong pamilya ng Diyos. Amen po ba? So, sino po kaya sa atin dito ang makapagsasabi na siya ay banal? Sino po ba ang banal dito sa atin? Ayun, pinabanal ng Diyos. Ayan, siguro magtatas na kayo ng kamay. Alright. So, hindi ko na po pabayan aking introduction. Ang mundong ito, mga kapatid, ay punong-puno po ngayon ng kaguluhan, ng kasamaan. At bawat sulok po halos sa ating paligid, nakikita natin yung iba't ibang uri ng krimen minsan, aksidente, na marahil kapag ito ay ating pong pakaliming mabuti, ano po, nandiyan ang gera, nandiyan yung mga sigalutan ng mga bansa. Masasabi natin na talagang nalalapit na po ang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Tayo po bilang mananampalataya, nung tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoon, tayo po ay sinet aside ng ating Panginoon dito sa mundo. Subalit hindi ibig sabihin na tayo po ay exempted na makaranas po ng mga iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay. Na kung saan dito po sinusubok ang ating pong pananampalataya at yung ating mga karakter bilang mananampalataya. At particularly, yung tinasabi nating kabanalan ng Diyos. Opo, tayo po ay hindi banal dati dahil lahat po tayo ay nagkasala at walang sino mang nagkaabot po sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, salamat sa Panginoon dahil siya po mismo ang gumawa na po ng kaparaanan upang ikaw at ako na taong makasalanan ay gawing maging banal ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. At sa ating pananampalataya, dito po tayo ay ibinilang ng Panginoon na isang banal. So, ang ating pong kapatid na si Apostol Pedro, siya po ay nagpapaalala sa ating lahat ng mga mananampalataya na kinakailangan nating mamuhay ng may kabanalan sa kabila ng mga paghihirap, pag-uusig, kahirapan, o maaring pagbetrayal bilang Kristiyano. Ano po. So tayo po ay dadako po sa salita ng Diyos mula po sa aklat ng unang Pedro. 1 Peter chapter 1, verse 13 to 25. Ganito po ang sinasabi. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo nasa mundong ito. Alam ninyo kung ano ang ipinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Dahil kay Kristo sumasampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya ay muling bumuhay at nagparangal, kaya ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon nalinis na ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan
at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalab at taos-puso kayong magmahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay nanatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na nasa langit, maraming pong salamat po, Panginoon, sa mga gabing ito at sa pagkabasa po ng mga salita. Panginoon, patuloy naming hinihiling, Ama, ang pagsama ng Pumala ng Espiritu na siyang magbibigay sa amin ng sapat na unawa, karunungan at kapangyarihan na bawat salita po ninyo, Panginoon, ay aming pong maunawaan. Maging kapangyarihan namin ito bilang Kristiyano, Panginoon, at tulungan niyo kami na ito may pamuhay namin, Panginoon, at maging sandata namin, Panginoon, habang kami po ay nasa mundo pang ito. Tulungan niyo po kami bilang Espiritu, kayo po ang siyang mga usap sa amin, Panginoon. Gamitin niyo lamang ang inyong lingkod, Panginoon, bilang dahilan ng pong mga kapahayagan ngayong gabi. Samahan niyo po kami, Ama, hanggang sa ito'y matapos. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa third quarter pa rin po ng taon at ang topic po natin ay manatili po sa relationship. At ang tema po nating ngayong gabi, our theme is How to Live a Holy Life as a Follower of Christ. How to Live a Holy Life as a Follower of Christ. At ang ating pong title, A Call to a Holy Living. A Call to a Holy Living. Paano nga po ba tayo mamumuhay ng may kabanalan? Upang tayo makapamuhay ng may kabanalan, sinasabi po dito sa verse 13 to 16, at ito po yung ating pong magiging point. Number 1, our focus and priority should be with Christ in His return. Our focus and priority should be with Christ in His return. Nalalaman natin mga kapatid na tayo po ay nasa huling kapanahonan na at tayo po ay nananabik po sa pagbabalik na po ng ating Panginoon. Kaya, sabi dito, stay faithful and obedient child of God no matter how difficult the trials and circumstances we are going through. Manatili po tayong tapat at masunurin bilang mga anak ng Diyos. Ano man po yung mga kinakaharap po nating mga problema sa ating pong mga buhay. Because God did not promise an easy life after putting our faith into His Son, our Lord Jesus Christ. Lagi nating tatandaan mga kapatid na mula nung tayo po ay na-born again, hindi po naging madali ang buhay Kristiyano. Amen po ba? Napakarami po nating kailangang iwasan, kailangang huwag gawin na dati nating ginagawa. At sinasabi nga po dito ng ating kapatid na si Apostol Pedro, kailangan maging banal tayo sa kabila ng ating pong mga kalagayan sa buhay. Amen. So, God did not promise an easy life after putting our faith into His Son, but He promised to be with us and help us to overcome every hardships and give us strength. So, hindi naman ipinangako ng Panginoon na tayo po ay iiwanan niya sa kabila ng ating pong mga pinagdaraanan. Subalit tayo ay pinangakuan niya na hindi niya po tayo iiwan ni pababayaan man. At bibigyan tayo ng sapat na kalakasan upang mapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga pinagdadaanan po natin. Sino po ba dito yung mga pinagdadaanan ngayon? Ayan. Alam po yan ng Panginoon. Ano po? Marahil iba-iba po yung pong ating mga pinagdadaanan ngayon. Iba-ibang aspeto ng buhay po natin ang ating pong pinoproblema ngayon. Subalit, sinasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, na nariyan siya. Nakikipag-usap pa po tayo sa Panginoon, sa panalangin. Nagbabasa pa ba tayo ng salita ng Diyos? Nagdi-devotion pa ba tayo, mga kapatid? Stay focused to the glorious day of the Lord's coming. Dapat ito po yung maging focus po natin na anumang oras o araw, maaaring dumating na po ang ating Panginoon. The imminent return of Christ should motivate us to live for Him daily. Pag sinabing daily, araw-araw, tayo po ay kailangang mamuhay ayon po doon po sa layunin at kalooban ng ating Panginoon. This means being mentally alert. Sinabi niya, mentally alert o think clearly. Dapat maging malinaw po yung ating pong mga pag-iisip. Sinasabi nga po ni Apostol
Pablo sa kanyang salita sa 4:8 ng Pilipos, ano nga ba yung mga dapat nating isipin? Ito yung mga bagay na karapat dapat kapuri-puri, kagalang-galang. Mga bagay na totoo, marangal, kaibig-ibig. Disciplined. It is talk about exercise self-control. Ayan. Pag wala po tayong disiplina sa ating mga sarili, mga kapatid, whether we like it or not, maaari po tayong magkasala anytime. Doon na lang po sa simple po nating mga ginawang mga palaro, kung ang kulang po sa disiplina yung bawat isa po sa atin, maaaring makapagbigkas tayo ng mga mapupulaklat na salita na hindi ka nais-nais mapakinggan. Or else, maaaring tayo din po ay makapagsalita ng laban po sa labag, sa kaluban din po ng ating pong kapwa. So we have to exercise self-control and focus. Look forward. Dito tayo dapat nakafocus na yung kapwa natin na nandyan na minsan ay palagi nagbibigay sa atin po ng sakit ng ulo. Tingnan natin siya bilang atin pong kaibig-ibig na kapwa. Na kahit anuman po yung kanya pong ginawa sa atin, tayo po ay kailangang magmahal at ibigin po ang ating pong mga kapwa. Noong panahon po ni Noe, ang mga tao po noon ay laging busy sa kanila pong mga ginagawa. At nakita ng Diyos na ang mga tao ay sagad na po yung kanila pong kasamaan. Bagamat sinabihan ng Diyos si Noe na sabihan mo yung mga tao na sila magsisi sa kanilang mga kasalanan sapagat gugunawin ko ang mundo, ang daigdig. Hindi po siya pinansin ng mga tao. Hanggang sa dumating po, yun pong baha. At sila pong lahat ng mga naiwan na hindi nakasakay po doon po sa arko, sila po ay namatay lahat. One thing for sure mga kapatid, if anytime, anywhere, bumalik ang ating Panginoon, kumusta po kaya tayo? Tayo po kaya ay madadala ng Panginoon o may iwan dito sa mundo? Kaya kinakailangan po mga kapatid, maging handa po tayo palagi. Today we are living on the last days and the warning of the Lord is still the same. Repent from our sinful ways of life and live a holy life with God and with His people. Tayo po ay patuloy pa rin po pinapaalala ng Panginoon na mamuhay ng may kabanalan sa mga araw na ito na sa ating pong kapanahunan. Dahil hindi po natin alam kung kailan po darating ating Panginoon. Amen po ba? Peter warned every believers not to pull back to their old ways of living. After people commit their lives to Christ, they sometimes still feel pulled back to their old ways. Sino po makapagsasabi dito sa atin na nung siya na born again is totally renewed niya siya o siya po ay nabago na? Wala po, di po ba? Na kung ngayong araw tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, bukas, yung mga dati mong ginagawa, hindi mo na alam. Halimbawa, yung isang karnaper, na dati siya ay napakarunong magbukas ng kotse, di po ba? Kung ngayon bang araw na ito tinanggap niya ang Panginoon, kinabukasan, sasabihin niya, paano buksan ng kotseng ito? O yung isang manginginom o lasenggero, siya ay tumanggap sa Panginoon sa araw na ito. Kinabukasan pa, sasabihin niya, paano magbukas ng bote? Paano tumagay? Hindi po instant ang transformation po ng bawat tao. Minsan, sa atin, parang may kapangyarihan pa rin minsan na tayo po ay hinihila pabalik po doon po sa ating po mga dating kinagawayan. At ito po yung nais po ng kaaway, na tayo pong lahat ay ibalik po doon po sa dati nating kalagayan. Subalit salamat sa Panginoon. Sinasabihan pa tayo palagi na manatili po tayo sa Kanya. A true believers of Christ should be seen at transformed lives. Sinasabi nga po sa 2 Corinthians 5:17 na if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So sa isang tunay na mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoon, kailangan kakitaan po siya ng isang buhay na binago at nababago araw-araw. Amen po ba? The process of transforming one's life did not happen instantly but a daily struggle to fight against our human flesh and desires. The process of transforming one's life did not happen instantly
but a daily struggle to fight against our human flesh and desires. Amen po ba? Totoo naman po. Ang pagbabago po ng ating pong buhay ay hindi po minsanang o isang araw lang na bago ka na. Ito po ay araw-araw po nating pakikipaglaban, pakikibaka, doon po sa nais ng ating pong mga laman. Kung hindi tayo magiging matalino, hindi tayo mag-iingat, maaari po tayong magkasala at bumalik din po sa dati po nating mga ginagawa. Peter taught us to be like our Heavenly Father, to be holy in everything we do. And what is the meaning of holiness? Anyway, holiness means being totally devoted or dedicated to God, set aside for His special use, and set apart from sin and influence. Holiness means totally devoted or dedicated to God, set aside for His special use, and set apart from sin and influence. E paano yan? Halimbawa, si Brother Glenn, na dati may mga kabarkada na manginginom. Isang araw napadaan ka bro doon sa umpukan sa dati ninyong tagpuan ng mga kabarkada mo. At ikaw ay tinawag. Brother Glenn, daan ka muna dito. Paano kaya magre-response si Brother Glenn? Hindi na sinasabi na maaari niya siya iiwas dahil baka sa naman sabihin na no, pansin ka na. Pero paano mo i-approach sila nang hindi ka magkakasala? Then that is the way that the Holy Spirit will lead us kung ano po yung dapat po nating sabihin sa kanila na hindi naman po sila ma-offend. At baka pag hindi mo naman sila kinakausap, pagtalikod mo, binato ko na ng bote. Ano, Brother Glenn? So, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng sapat na karunungan at unawa minsan upang tayo po ay hindi magkasala laban sa Kanya. We cannot become holy on our own, but God gives us His Holy Spirit to help us obey and to give us power to overcome sin. Saga ng ating sarili, mga kapatid, hindi po tayo talaga magiging banal at hindi natin kayang maging banal. Malibang tayo po ay kasangkapanin ng banal na Espiritu at siya yung bahalang kumilos at gumawa para sa atin, tayo po ay magiging banal. We should live a holy life and not to conform to the pattern of this world na sinasabi nga po sa Romans 12:2. Renewing our minds and change our old perspective and principles into God's way. Yung pag-aaral po namin kagabi, tinanungan ni Pastor, ano ba ang naboborn again sa tao? Isip o puso? Tanungin ko rin po kayo ngayon. Ano ba ang naboborn again sa tao? Isip o puso? The mere fact, ang naboborn again sa tao talaga ay ang puso. Dahil ito pong kaisipan natin, ng isip natin, ito po yung nagsisilbing battleground ng good and evil. Dahil sa totoo ng mga kapatid, maring tama yung motibo ng puso po natin, pero sa isip po natin minsan, iba yung sinasabi ng ating pong isip. Amen po ba? God's people should not be selfish, proud, greed, and self-righteous. Ang mga anak daw po ng Diyos o mga pinili ng Diyos ay hindi kailangang maging makasarili, maging mapagmataas, sakim, at self-righteous. Hallelujah. Remember the rich man and Lazarus. Alam po natin yung istorya nito sa Luke chapter 16, verse 19 to 31. Ano po yung nangyari dito, anong kapatid? The story teaches us and reminds us that greediness about the things of this world will lead us into destruction and death. But being persevere and trusting God leads us to eternal joy and happiness with Him. Oo, narito po tayo sa mundo at marami po tayo mga kailangan. Kailangan natin ng pera, kailangan natin ng bahay, kailangan natin ng matitirhan, kailangan natin ng sasakyan. Hindi po masama yun, mga kapatid. Ang sinasabi lang po, mga kapatid, kung tayo po ay mas focus na po doon po sa mga bagay na narito sa mundo, kaysa doon po sa talagang magbibigay sa atin ng lahat ng mga kailangan natin, dito na po tayo sinusubukan ng ating pong pananampalataya sa Diyos. Dapat po, tayo po ay manatili pong nakafocus po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon at huwag po nating hayaan na tayo po
ay mahila ng mundong ito doon sa mga bagay na nandito sa mundo sapagkat ang lahat ng ito ay mapaparam o mawawala sa isang iglap. Ang tanong ko po sa inyo, mga kapatid, what are the things or part of your life you still hold on to? What are the things or part of your life you still hold on to? Ano pa ba yung mga bahagi o mga bagay-bagay sa buhay po natin na hindi pa po natin na isusuko sa Diyos? And what character or attitude you still don't give up to God? May mga pag-uugali pa ba tayo na hanggang ngayon, matagal na tayong Kristiyano, nandun pa rin tayo sa estado na madali tayo masaktan, matampuhin pa rin tayo, madaldal pa rin tayo, pintasera pa rin tayo, inggitera pa rin tayo. Mga kapatid, God is still waiting and give us the chance to surrender it all to Him. Isuko na natin lahat, mga kapatid. Kung dati tayo po ay si Marites, ngayon, si Era ka na ba? Yun, si inggitera, pintasera. Dapat hindi na rin si Era, di ba? Dapat Kristiyano na tayo. Yung iba ang tingin na sa atin ng mundo. Amen po. Nangiti yung mga kababaihan. Ano? Praise God. In verse 17 to 21, ito na po yung ating point number 2. Our faith and hope is in Christ because God's judgment is certain. Our faith and hope is in Christ because God's judgment is certain. Ang ating pong pananampalataya at pag-asa ay dapat na kay Kristo sapagkat tiyak ang paghuhukom po ng ating Panginoon. Dahil sinasabi nga po dito sa verse 17 to 21, walang kinikilingan ang Diyos. Hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo'y nasa mundong ito. Amen po ba? And while we are still live on earth, we must have a reverent fear with God. Jesus paid the price of our salvation completely and freed us from all our sins through His redemptive work on the cross. Huwag po natin kalilimutan, mga kapatid, yung pong ginawa ng ating Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. Kung ano yung pinambayad sa ating mga kasalanan, ito po ay yung kanya pong dalisay na dugo. Amen po ba? Dahil sinasabi nga po sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13b and 14, fear God and obey His commands, for this is everyone's duty. God will judge us everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Tayo po ay haharap lahat po sa hukuman ng ating Panginoon pagdating ng araw. At pagharap natin po, doon po sa hukuman ng ating Panginoon, ano kaya yung mas marami o mas matimbang na ating pong ginawa o nagawa? Una sa Kanya at ikalawa sa atin din po mga kapwa. Haharap po tayo. Tiyak po, yun pong ang paghukom na ito ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. God's people are to be grateful to God because of His love through His Son. Dapat lagi nating isipin, lagi tayong maging mapagpasalamat sa Diyos dahil sa Kanya pong ginawa para po sa atin. Amen po ba? Sige po, pupunta na po tayo sa verse 22 to 25 sa third point. God's love motivates us to love others. God's love motivates us to love others. When we love God, we should also love others, especially our brethren in Christ. Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon na sinasabi natin tayo ay nagmamahal na at tayo born again na, kailangang ibigin din natin, umahalin po natin ang ating mga kapatiran. Kapatiran, hindi lamang po sa mga kapatid sa pamilya na pisikal, kundi sa lahat po bilang magkakapatid po sa Panginoon. Tayo pong lahat yon. Dahil balang araw, mga kapatid, tayo rin po na makikita sa finals. At sana po, wala pong mapupunta sa kabila. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sinasabi nga po ng 1 John chapter 4, verse 7 and 8, isa sa mga paborito po natin kinakanta nung araw. Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. Amen po ba? Pag sinasabi natin mahal natin ang Diyos, subalit nagagalit tayo sa ating pong kapatid o sa ating kapwa, naiinis tayo, naiinggit tayo sa kanila,
totoo ba na mahal natin ang Diyos? Hindi po. Kung yung Diyos na hindi mo nakikita ay hindi mo kayang mahalin, ay yung tao na nakikita mo ay hindi mo kayang mahalin, lalo't hindi mo kayang mahalin ang Diyos na hindi mo talaga personal o physical na nakikita. Kaya dapat po, mahalan po natin sila. Ano man po yung punong mga ginawa nila sa atin. Pinalayas man tayo sa ating mga tinitirhan, pinagsabihan ng kung ano-ano, inagawan tayo ng girlfriend o boyfriend, pinagtaksilan ng asawa, sumakabilang bahay, sugal dito, sugal doon, lasinggero yung asawa. Mga kapatid, mahalin po natin sila. Mahirap sa mahirap, mga kapatid, yung tayo ay magpatawad. Subalit, sinabi ng Panginoon, na malibang tayo ay magpatawad, hindi rin tayo patatawarin natin ang mga nasa langit. Amen po. So, let us love one another. Pag nakita natin yung mga taong kagalit natin nung araw, magagawa kayo natin silang lapitan at sabihin, kumusta ka na? Amen. And words, our love for others should be sincere. For God loved us unconditionally and sacrificially. Totoo namang sakripisyo po ang pagmamahal, di po ba? Amen po. Sa mga mag-asawa, sa unang 10 taon ng inyong pagsasama, marahil very sweet kayo. Tayo, nung araw. Very sweet kayo. So after 10 years, si babae, losyang na, paano mo na ngayon i-treat yung asawa mo, mga kalalakihan? Baka naman tumitingin na tayo sa iba. Iba na yung tinitignan sa tinititigan. Dapat hindi na po tayo ganun. Ang ating mga asawa, ibinigay po ng ating Panginoon Diyos upang sila po at tanging sila lang po yung ating pong mamahalin habang tayo po ay nabubuhay pa. Gayahin niyo si Pastor John, pareho kaming biyudo. Subalit nakatagpo ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Amen. Hallelujah. Peter reminds every believer that everything in this life, possessions, power, influence, achievements, and even people will eventually fade away and disappear. Ito ang katotohanan. Sinasabihan tayo ni Apostol Pedro at pinapalalahan tayo na lahat ng bagay dito sa mundo, ang ating buhay, ang mga pag-aari natin, ang kapangyarihan o influensya natin, o mga natamo natin, mga achievements natin, at maging ang mga mahal natin sa buhay, tayong lahat ay aalis at mawawala dito sa mundo. Ang tanong ko po sa inyo, sino yung gustong maiwan dito sa mundo? Wala talaga. Salamat sa Diyos. Amen po. My challenge, okay, we must stop grasping the temporary and begin focusing our time, treasure, and energy on permanent, the Word of God, and our eternal life in Christ. Only God's Word, will, and work are permanent. Ito lang po yung talagang mga permanente, mga kapatid. Ano po? Yung salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, at yung mga gawa ng Diyos. Ito lang po yung permanente. At tayo po ay kailangang huminto doon sa mga bagay-bagay na kinahuhumilingin po natin dito sa mundong ito. Hindi ba sama na mangarap tayo minsan magkaroon tayo ng magandang bahay? Yes. Hingin natin yan sa Diyos. Subalit pagka nagkaroon na tayo ng isang maganda at malaking bahay, baka hindi na tayo makaalis sa ating bahay, hindi na tayo makapagsimba dahil tayo po ay abalang-abala na sa paglilinis, sa pag-aayos. Araw ng linggo, sige pa rin. Ano po? Meron nga pong isang kapatiran dati doon po sa probinsya namin. Nung kami po ay nasa isang prayer, night of prayer po yon. Sabi niya, mga kapatid, pastor, sabi niya, ipanalangin niyo na ako po ay magkaroon naman po ng sasakyan. Kasi po sila po ay nandun po sa dike, malapit sa ilog, medyo malayo ng konti. Ipanalangin niyo po ako na magkaroon ako ng sasakyan upang kanya. Ako po ay hindi na mahirapang maglakad at palagi ako nandito sa church. Ipinalangin namin. Aba, after 2 months, nagkaroon ng motor. May motor na siya. Nung unang isang buwan, ang sipag pumunta sa church. Subalit nung nagkaroon na ng sidecar yung motor, naging tricycle na siya, ito na, dumalang na po yung kanya pong pagpunta sa church.
Sino po sa atin ang nangangarap na magkaroon ng 4 wheels balang araw? Ako gusto ko. Mga kapatid, pagka naman po ibinigay yan ng Panginoon sa atin, ano po? Baka naman kayo mga Tagalaway, dati umatid kayo ng Wednesday and Sunday, baka hindi na namin kayo mahagilap pag araw po ng Sunday and Wednesday, mga kapatid. Ano pa? Amen. Huwag po natin gawin yan, ano, mga kapatid. And this is my challenge to every one of us, how deep and sincere our love for God and to others. Gaano nga ba kalalim yung, at kasinsero yung ating pong pagmamahal sa Diyos at sa ating pong kapwa. In our conclusion, to live a holy life, ano dapat natin gawin? Our focus and priority should be with Christ in His return. Number 2, our faith and hope is in Christ because God's judgment is certain. And number 3, God's love motivates us to love others. Because of God's love, He sent His Son for us so that we might be saved and have eternal life. Let us also share that same privilege, freedom, and love to other people so that they will know the good news about Jesus and live a holy life. Mga kapatid, meron po tayong responsibilidad tungkulin bilang mananampalataya na ibahagi po yung mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong wala pa pong pagkakilala sa Panginoon upang sa ganon sila din po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang katulad natin at sila din po ay mamuhay ng may kabanalan. Magandang gabi po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po tumayo.
awit, tayo ay nananalangin na pagharian tayo ng Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, bigyan po natin ng chance ang Banal na Espiritu na magministeryo po sa bawat isa po sa atin. Hayaan po nating ibalik yung pong ating narinig na mensahe dahil ito po ay kapahayagan ng kanyang salita, kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. At ang sinasabi niya, siya ay banal, kaya tayo ay maging banal. Pero hindi natin may kakaila. Sa araw-araw ng buhay natin ay laging merong pagtatalo ang ating espiritu at ang espiritu ng mundo. Ang tanong lang, at katulad ng tinanong nga ng ating tagapagsalita, tayo ba ay may malalim na relasyon sa Diyos? At sincero tayo ba na talagang maging banal sa harapan ng Panginoon at sa kasalimuhan natin sa mundong ito? Ayan nating saliksikin ng Banal na Espiritu ang ating mga nagawa at ma-recall yung pong mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. At yun po yung time para po tayo makahingi ng kapatawaran sa Panginoon. Katulad ng ating narinig, kung ang Diyos ay banal, magpakabanal kayo. Paano magiging banal? Kung ang sa paligid natin ay naghihikayat na tayo gumawa ng kasalanan at kamalian. Ngayon pong gabi, aming Diyos, nakapikit ang aming mga mata upang hindi kami madistract ng aming nakikita. At nais po naming makapokus sa iyo. Nais po naming makinig sa iyo. Mangusap sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ay nandito po sa aming piling. Kami, O Diyos, ay humingi ng tawad kung mayroon po kami nagawang kamalian sa inyong harapan. Meron kami nagawang kamalian sa aming kapwa. Maaring nakapagsinungaling kami. Maaring nagtanim kami ng galit sa aming kapwa. O maaring may mga panahon na sinisisi namin kayo. O maaring nandaya kami. Nanloko kami ng aming kapwa. May malalim na sugat ang aming puso. Panginoon, kami po ay tiklop tuhod na lumalapit sa iyo. Patawarin kami sa aming mga nagawa. At hayaan mo, Panginoon, na pangunahan kami dahil likas po sa tao ang kahinaan. Pero ang alam po namin, meron nagtagumpay dun sa cross. Walang iba kundi ang iyong anak na si Jesus. Kung si Kristo po'y nagtagumpay, kami din po na napatitiwala sa Kanya ay inyong pagtatagumpayin. Kaya, Panginoon, titingin kami kay Kristo. Hindi namin titingnan ang mundo sapagkat ang mundo ay punong-puno ng kasalanan. Ang titingnan namin ay yung nagtagumpay sa cross. Kasi ang sabi po niya, kung hiwalay kami sa Kanya, wala kaming magagawa. Kaya po ngayong gabi, aming Panginoon, ito kami, humihingi ng tawad sa iyo. Kasama po ng mga kapatid namin sa Facebook Live ngayon na nakatunghay, maaring sila rin po, kahit wala po sila sa lugar na ito, pero naririnig po nila, Panginoon,
narinig nila ang mensahe at alam po din namin, Lord, na sila rin ay humingi ng tawad sa iyo. Kaya kami, ang aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil sinasabi nga po ng unang Juan 9, kung ipapahayag ng aming bibig, ng aming puso na kami nagkamali, ikaw ay tapat na Diyos na kami lilinisin sa lahat-lahat ng aming mga nagawang kamalian. Kaya Lord, salamat po dahil ito po ang sinasabi mo, come near to me. Ang sabi po ninyo, Panginoon, kaya lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Nagpapakumbaba at nagpapalinis at inaangging ganap, Lord, ang iyong katagumpayan, Panginoon. Kaya salamat po, aming Ama, at sa iyo po namin malaya po na binabalik, Lord, ang papurit karangalan. Sa ngalan ni Jesus, ang lahat na nagtagumpay ay sumigaw ng malakas na Amen and Amen. So mga kapatid, tapos na ang ating gawain. Tumayo kayo sa ngalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless po. Same power that crushed the